Noong taong 2008, niyanig ang buong Pilipinas ng isang napakalaking balita dahil ang sikat na international rock band na Journey ay nagkaroon ng bagong bokalista. Ang grupong ito ang nagpasikat sa mga walang kamatayang kanta tulad ng Faithfully at Open Arms na hanggang ngayon ay paborito nating kantahin sa videoke kahit na napakahirap abutin ng mga matataas na nota nito. Ang matindi rito, isang Pilipino ang nakuha nila at siya ay walang iba kundi si Arnel Pineda na dating kumakanta lamang sa mga maliliit na club dito sa ating bansa. Marami ang natuwa dahil binuhat niya ang pangalan ng Pilipinas at sinalba pa niya ang pabagsak na karera ng sikat na banda nang ibalik niya ang lumang tunog na hinahanap ng mga tao. Pero sa likod ng mga palakpak at ningning ng entablado ay may mga mabibigat na pagsubok na unti-unting sumisira sa kanyang diskarte. Ano nga ba ang masakit na katotohanan sa buhay ni Arnel na hindi madalas mapag-usapan sa harap ng kamera? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa kabila ng kanyang tagumpay ay hindi naging madali ang buhay niya sa loob ng sikat na grupo dahil nakaranas siya ng matinding panghuhusga mula sa mga solidong dayuhang tagahanga na hindi matanggap ang kanyang pagpasok. Tinawag siyang manggagaya, walang sariling tatak, at isang hamak na tribute singer lamang na walang ibang alam gawin kundi ang gayahin ang dating bokalista ng banda na si Steve Perry. Ang ganitong klase ng pambabatikos ay nagdulot sa kanya ng napakatinding stress na sinabayan pa ng walang katapusang pagbiyahe sa iba't ibang bansa para sa kanilang mga concert. Nagkaroon din ng mga matitinding awayan sa loob mismo ng grupo na umabot pa nga sa demandahan habang may mga problema rin siya sa kanyang sariling pamilya at sa kanyang kalusugan. Dahil sa dumi ng sistema at sa pagod ay ilang beses niyang gustong umalis sa banda dahil nawalan na siya ng gana na magpatuloy sa kanyang karera. Kung titingnan natin ang kanyang nakaraan ay mapapansin natin na bata pa lang siya ay binugbog na siya ng tadhana dahil isinilang siya sa isang mahirap na pamilya sa Tondo, Manila noong Setyembre 5, 1967. Panganay siya sa 4 na magkakapatid at nangungupahan lamang sila sa isang maliit na bahay sa Sampaloc kung saan maaga siyang isinabak sa mga singing contest para makatulong sa gastusin sa bahay. Ang kanyang ina ang pinakaunang naging tagahanga niya at ito rin ang nagturo sa kanya ng mga kanta, pero maaga itong pumanaw dahil sa isang malubhang sakit sa puso. Ang trahedyang ito ang tuluyang nagpalubog sa kanila sa utang dahil sa mga gastusin sa ospital at sa pagpapalibing na hindi na kayang bayaran ng kanyang ama. Dahil sa kawalan ng pera ay nagkawatak-watak silang magkakapatid nang kunin sila ng magkakaibang kamag-anak para lamang may makain araw-araw. Si Arnel na 13 taong gulang lamang noon ang tanging naiwan sa kanyang ama, kaya naman napilitan siyang huminto sa pag-aaral para mabuhay gamit ang sariling kayod. 2 taon siyang tumira sa lansangan kung saan nangangalakal siya ng mga lumang bakal at plastik, naglilinis ng mga barko sa pier at natutulog sa kung saan-saan. Umabot pa nga sa punto na 2 araw siyang walang kain at umaasa lamang sa isang maliit na biskwit para lang may laman ang kanyang tiyan. Kahit ganito kahirap ang kanyang buhay, ay hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa musika dahil patuloy pa rin siyang sumasali sa mga audition hanggang sa matanggap siya bilang bokalista ng bandang IOS noong taong 1982. Dito ay binigyan siya ng matutulugan ng kanyang gitarista sa ilalim ng hagdan at binabayaran siya ng 35 piso kada gabi na nagamit niya para unti-unting ibangon ang kanyang sarili. Nang magsimulang sumikat ang kanilang grupo at lumaki ang kanyang kita, ay kinuha niya agad ang kanyang nakababatang kapatid para pag-aralin at noong taong 1991 ay lumipad sila patungong Hong Kong para doon magtrabaho. Dahil sa ganda ng takbo ng kanyang karera sa Hong Kong, unti-unting nakatikim ng karangyaan si Arnel at dito na rin pumasok ang mga maling impluensya sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, nahilig siya sa labis na pag-inom ng alak at kalaunan ay natuturing gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot na naging dahilan ng kanyang pagka-adik. Ito ang naging mitya upang tuluyan niyang masira ang kanyang umaangat na pamumuhay
dahil mabilis na naubos ang kanyang mga naipong pera at malubha ring naapektuhan ang kanyang kalusugan. Umabot sa punto na tuluyan siyang nawalan ng boses kaya hindi na siya nakakapag-perform sa mga gig na siyang tanging pinagkakakitaan niya. Wala nang ibang naging pagpipilian si Arnel kundi ang bumalik dito sa Pilipinas para magpagaling at ayusin ang kanyang sarili habang punong-puno siya ng labis na kalungkutan at matinding pagsisisi. Mapalad siya dahil malugod siyang tinanggap ng kanyang ama na siyang nag-alaga at umintindi sa kanya sa mga panahon na hindi niya alam kung paano muling babangon. Sa tulong ng pagmamahal ng kanyang pamilya at sa isang mabuting kaibigan na nagpahiram sa kanya ng pera, ay unti-unting bumalik ang kanyang lakas kasabay ng himalang pagbabalik ng kanyang natatanging boses. Noong huling bahagi ng 90s ay nagawa niyang bumalik sa Hong Kong para magtanghal at noong taong 1999 naman ay nakapaglabas siya ng sariling album sa ilalim ng Warner Bros. Dito sa Pilipinas. Bagamat nagkaroon ito ng kaunting sikat na kanta, hindi ito naging matagumpay sa masa kaya nagpasya siyang bumalik sa pagiging bokalista ng mga banda kung saan nagpabalik-balik siya sa ibang bansa. Sa mga panahong ito ay masaya na siyang kasal sa kanyang asawang si Cherry at biniyayaan sila ng panganay na anak noong taong 2005 habang simple lang ang kanyang buhay bilang isang veteranong singer sa maliliit na entablado. Tanggap na ni Arnel ang takbo ng kanyang simpleng karera, ngunit hindi niya alam na may mas malaking plano ang tadhana para sa kanya noong taong 2007 nang makatanggap siya ng isang email. Ang mensahe ay nanggaling kay Neil Schon na siyang gitarista ng sikat na bandang Journey na nag-aanyaya sa kanya na mag-audition matapos mapanood ang kanyang mga video sa YouTube. Noong una ay hindi naniwala si Arnel dahil akala niya ay peke ang email, kaya naman hiningan pa niya ito ng patunay sa webcam para lamang makasiguro na totoo ang lahat. Matapos makumpirma na totoo ang tawag ay agad na inayos ni Arnel ang kanyang visa kung saan kinantahan pa niya ang mga consular officer na hindi makapaniwala sa kanyang kwento. Noong August 12, 2007 ay lumipad siya patungong Amerika kasama ang kanyang manager at dahil sa kanyang napakahusay na audition ay opisyal siyang inanunsyo bilang bagong bokalista ng Journey noong Disyembre 5 ng taon ding iyon. Ang kanyang unang salang ay naganap sa Chile kung saan naging napakainit ng pagtanggap ng libu-libong tao na mabilis ding kumalat sa buong mundo dahil sa telebisyon. Pagbalik nila sa Amerika ay naging sunod-sunod ang kanilang mga malalaking concert tulad ng pagtanghal sa sikat na Super Bowl at ang paglabas ng kanilang album na Revelation noong Hunyo 13, 2008. Ang album na ito ay bumenta ng mahigit 1 milyong kopya at pumasok sa top 5 ng Billboard chart na huling nagawa ng banda noong 90s pa. Dito na tuluyang pumutok ang pangalan ni Arnel sa buong mundo bilang bokalista ng isang maalamat na rock band. Dahil sa kanyang tagumpay, ay naging kaliwat kanan ang mga panayam kay Arnel sa Amerika kung saan lumabas pa siya sa mga sikat na palabas nina Ellen DeGeneres at Oprah Winfrey. Proud na proud ang mga Pilipino sa kanya, lalo na nang bumalik siya sa bansa para mag-concert kasama ang Journey noong taong 2009 sa Mall of Asia. Pero sa kabila ng karangalan na ito ay hindi pa rin nawala ang mga taong galit sa kanya. May mga dayuhang tagahanga na tinawag siyang unggoy at sinabing wala siyang sariling tatak dahil pilit lang niyang ginagaya ang lumang bokalista ng banda. Sa halip na sumuko, ginawa niyang lakas ang suporta ng mga taong naniniwala sa kanya upang ipagpatuloy ang mga world tour. Sa paglipas ng mga taon, napagtanto ni Arnel na ang tunay na kalaban ay ang labis na pagod dahil napakahirap panatilihin ang ganda ng boses sa mga matataas na kanta ng Journey. Dagdag pa rito ang mga gulo sa loob ng grupo kung saan nagkaroon ng mga demandahan ang mga miyembro dahil sa pera at karapatan sa pangalan ng banda. Kahit may mga awayan, nanatili pa rin si Arnel sa grupo ng halos 20 taon na mas matagal pa kaysa sa naging takbo ng unang bokalista. Ngunit noong taong 2018, umani siya ng matinding pambabatikos online matapos ang isang hindi magandang pagtatanghal sa Brazil dahil na rin sa pagbaba ng kalidad ng kanyang boses dahil sa katandaan at pagod. Dahil dito ay 2 beses nagpasa ng sulat si Arnel para umalis sa banda ngunit hindi ito tinanggap ng grupo dahil sa mga pinirmahang kontrata at mga nakaschedule na concert.
Mas naging mabigat ang kanyang sitwasyon dahil sa matinding problema sa kanyang personal na buhay matapos silang maghiwalay ng kanyang asawang si Cherry. Nagkasampahehan sila ng kaso sa korte kung saan idinimanda niya ang asawa dahil sa pangangaliwa habang sinampahan naman siya nito ng kasong pananakit. Ang mga personal na problemang ito ang naging dahilan kung bakit nawalan siya ng gana sa kanyang karera habang patuloy pa rin siyang pinagtratrabaho ng banda para sa kanilang huling tour. Masakit isipin na ang pamilyang itinuturing niyang sandigan noon ay siya palang makakalaban niya sa korte ngayon. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Arnel, pipiliin mo bang ipagpatuloy ang pag-abot sa iyong pangarap kahit kapalit nito ay ang pagkasira na ng iyong pamilya at kalusugan? I-share mo naman ang iyong sagot sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.